Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is November 29, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may east of Galleria, sa may Tupas Road, Ortega Center, San Antonio, Pasig po yan. At dadalhin po natin sa may madali lang. Okay, dadalhin po natin sa may PITX. Layo naman nito. Bakit ang mura? Private cars, unloading and unloading. Sa may Tambo Paranaque po yan. Ang layo. Bakit ang mura? Napakamura. Ako. Ay. Talo. Kita mong ganyan ang pamasahe. Layo-layo. Dapat kung magbibigay ng promo ang company sa kanyang cost sa ano, di yung madadamay ang driver, no? Yun lang, opinion ko lang. Okay po, so yan. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At isabay natin yung pakikinig ng natin ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Dito, pwede yan. Pwede. Isa pala siyang chemical engineering graduate sa Adelson University. Ang dami nga rito nga mga mga kabatch niyo ba ito? Pakilala natin na Bill Calubaki. Magandang umaga. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Tayo po kasi ngayon ay napapakinggan at napapanood via Transistor Radio at sa ating Facebook, YouTube Live at sa Deezer TV. Sir Bill, kwentuhan nyo nga kami, paano po kayo napunta sa larangan yan? At pakikwento, mabilisang kwento, no? Ang summary ng inyong journey, ilang taon na kayo sa industriya ng fashion industry? Nag-umpisa ako noong 1990. I was very salo-salo ng maliit na pamilya. Sabi ko naman, sabi ko naman sa buwan yun, yes, lang sa iyo pamilya, pero parang di ba yung mga pasta lang magkano? magkano? Cooking oil pa lang magkano ng 270, mga ganyan. Diba? Tapos, paano tiniisip ko rin? Kahit sabihin mo na maliit yung pamilya, paano mo pagkakasay yung 500 na yun? Parang ang lungkot naman nun. Ang itsura nung Noche Buena na yun, na 500 pesos. Eh alam naman natin, partner, kahit nahirap tayo sa buhay, ang mga kababayan natin pinaghahandaan to. Diba? Talagang hinihintay yung bonus na dumating, iaalag para dun sa, bukod sa pangregalo, pang Noche Buena, Senya Noche nila, diba? Pero para siguro, ano ba tawag dun? Sensitive ba tayo doon sa hirap ng public? Sensitive ba tayo? Or the experience mo na ba nabigyan kita ng 500 at ipamili mo ko, sige, ng pang Noche Buena, kung ano yung ipapakain natin na simpleng Noche Buena. Magandang pagawa yan kay Christian Lindo. Ay, oo nga. Tingnan natin kung ano mabibili ni Paano mabibili niya sa 500 pesos? Pero di ba every year ganyan tayo pag Pasko? Yung sinasabi nila na ganitong amount lang, makakabili ka na ng pang Noche Buena. Pero yun nga, anong klaseng Noche Buena naman yan? Parang nakakalungkot naman po yung ano. So dapat makakabili ka, tama ka dun eh. Makakabili ka
Sa mga kasama po natin, ang kanilang weather forecaster na si Sir Munir Baldomero. Good morning, Sir Munir. Good morning po, ma'am, at magandang umaga din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So, para po talaga ng ating panahon ngayong araw, so, kasalukuyan shoreline pa rin po yung nagdadala ng mga pag-ulan, particularly sa may eastern section ng Northern Luzon, habang Northeast Luzon naman po ang nagdadala ng mga mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi po ng Northern Luzon. So, ang para po talaga ng ating panahon ngayong araw, itong Apayao, Kalinga, Cagayan at Isabela ay makakaranas po na makakalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm dahil po sa epekto ng shoreline, habang ang Palawan naman po dahil sa epekto pa rin po nitong Super Tropical Storm Koto, yung dating bagyong Verbena, ay nagdadalas po na makakalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil po sa trough nitong nagsapit bagyo, habang ang Ilocos Region, Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera Region ay makakaranas po ng maulam na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan dahil naman po sa Northeast Luzon, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay patuloy pa rin po makakaranas ng magandang panahon, ngunit mayroon lang pong mataas na dapat ng isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa bandang hapon at gabi. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Munir Baldomero. Opo, Sir Munir, bukas ay may mga malalaking rally na tayo dyan sa Mexico Power Monument, sa Meta. Ano po ba ang lagay na panahon bukas? Hindi po. Bukas po since wala naman po tayong ibang weather disturbance na nakaka-apekto sa atin, na naman spread po dito sa shoreline. So bukas asahan po natin na generally good weather naman po yung weather dito sa Metro Manila. Yun yan lang po, kung if ever po gagawin po yung mga activities, mas better po gawin ng mas maaga dahil yung sa bandang hapon po mataas po yung chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Okay. So, magdala po ng payo. Dala pa rin ng payo. Oo, doon sa mga dadalo po. Sa Then, mga rally. asahan pa rin po natin na medyo mataas din po yung magiging temperature by tomorrow. So, kung if ever gagawin po yung mga activities, magdala na rin po ng, yun nga po, yung payo. Then also magdala na rin po ng tubig para po hindi ma-dehydrate habang ginagawa. Or dito po mabubuo yung nakikita po natin na potential na LPE na maaaring po makapekto sa ating bansa. Huwag naman sana. Pero kailan natin madedetermine, sir, this, ilang days o ilang oras? Sa ngayon po, monitor pa lang po natin. Iba naman po, wala pa naman po tayo nakikita circulation. Pero sa mga susunod na mga 2 to 3 days, baka doon po natin makita kung if ever yung possible formation nung itong cloud cluster na maging LPE po. Sana wag na. Pasko na eh. Oo, Maano ba? pa tayo. Tama na. Oo. Sir Munir, maraming salamat Thank you, po. sir. Salamat po. Yan po si Sir Munir Baldomero, Pag-asa Weather Forecaster. Anong ganap? Partner, magmaneho naman po tayo. Papunta Aba, doon. let's go. Let's go. Kahit walang tulog. Papunta sa... DCNM Traffic Update. Traffic Update. Good morning po kay Sir Rojan Mutok mula po sa MMDA Metro. Hi, sir. Morning, sir. Good morning po, Ma'am Victoria, and good morning, Mr. Robert, at good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng DCNM. Start po tayo ng traffic update natin dito sa EDSA South po. At ating po naman po, maluwag sa as of this time. Kahit na meron po tayong mga fun run po, may maluwag din. And ito lang po ang ating northbound po ng EDSA, may makakaramdam lang din po tayo ng moderation. So wala po dyan sa may pagbaba po ng Kamuning flyover, hanggang dito na rin po yan. So may yung ginagawa po dito na flyover, so may tapat po ng dito po sa may malapit po sa Nia Road. Then yung pagkalagpas po niya, makakaramdam na po tayo ng magandang dali ng traffic going to Monumento area. Then ang ating naman po C5 southbound, maluwag po yung northbound and southbound. Then ang ating Commonwealth po, dito lang din po tayo makakaramdam ng problema dito po sa electrical po ng Commonwealth. Dahil meron po tayong ginaganap po ng panran dyan from electrical po hanggang dito na rin po yan sa may Araneta Avenue babalik dyan din. Pero ang sako po nila yung inner mountain din. Mga traffic enforcement naman po tayong mga nag-aas dyan. Then paalala lang po sa mga motorista, ingat na lang po tayo sa ating pumaneo dahil ang ating basta dati maluwag. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MSA hotline 120. Ako po si Roger po sa MSA, magandang umaga po. At lagi rin pong check ang social media account ng MMDA para po alam natin yung lagay ng traffic. Sir Rojan, maraming salamat po. Thank you, sir. Naman po. Yan po si Sir Rojan Mutok mula po sa MMDA. Anong ganap? Ako,
po. Kanino yan? Sa ating 12 trillion. Wow! 12 trillion marks ba yan? Kasama po natin dito po sa YouTube mamaya sa ating 20 trillion mark. Hello po kay Sara Concepcion, Elsie Balion, si Dan Zenung, Abaro na Renato Otane, Danilo Villan. Hello po, good morning. Good morning din, syempre, kay Kuya Joseph Caspin, kay Tita Net at Sir Danny Kapal. Magandang morning po. Nabati lang po ako ng belated happy birthday sa aking kuya, Kuya Hardy Rosal. Happy birthday! Partner, it's 6:24, magbabalik pa rin po kami sa Anong Ganap? Anong Ganap? Walang lipatan para alam mo kung anong ganap. Basta AM, TCMM. Naghahanap naman ng trabaho at anong gagawin sa maliit na pagkukunan, may programa ang Department of Labor and Employment para sa iyo ang service o Public Employment Service Office na matatagpuan sa bawat gusto munisipyo. Sa iyo, Alam po ba yung sinasabi peso? Pera yan. Magkakapera ba ako dyan? ang pangunahing papel po nito ay magsilbing tulay para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho at sa mga nangungunan. Kaya dahil ang lahat ng trabaho ay tama sa inyong kakayahan magsisimula sa mga peso office, magtaro para sa job matching services, career development support affairs, at iba pa. Tandaan, mga servisyo ito ay libre mula sa DOLE. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng DOLE, dahil lamang ang dole.gov.ph. O di kaya'y manood ang Aksyon DOLE sa DCMM, PRTV Prime Media at FM Radio Regional. Good morning, my dear friend. Bakit di kayo nakita? Kasi, sorry, di kita nakita. Nagsalita sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. Bilbado. Radyo Patrol. Servisyong sigurado. Tata, TCMM. Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Blemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Blemex. Easy. Vitex declares the generic name of Blemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. At ka ng plema, sige lang po. Maluwag ang paghinga sa Blemex 40. Basta lagundi, Blemex. Ang Blemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Basta AM, TCMM. Walang maiiwan. Maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Anong ganap? Hello sa Robert natin. Good morning sa iba't ibang chapter. Partner, time checker tayo. Anong oras na? Aba, susunod time, 6:27 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ano ba? Maraming chapters. Ang Robert natin. Iba-iba, ikaw pala, sa'yo pala, ikaw presidente ng Pasig chapter. Diba? Gagawa nga rin ako ng Victoria na. Oo nga. Anong pangalan ng mga bata? Oo nga. Bago tayo. Maraming bansa. Mas mababa. Oo, Sir Bill. Oo, may mga viewers tayo, listeners, since tayo ay nasa fashion na topic. Ngayong Christmas season, iba-iba ang forma, di ba, partner? Iba-iba yung mga theme ng mga Christmas party. Sa tingin niyo po ba, anong tips niyo sa mga fashion na gustong pumorma ngayong Christmas design? Alam mo ngayon, malawak ng choices. Kung titingnan mo yung mga, lalo na mga Gen Z ngayon, kanya-kanya. So, I'm not in the position to impose now. Kasi yung akin namang specialization is more on formal wear. Pag sinabi kasi formal wear, given na yun eh. Yeah. Pero yung in terms of yung mga kabataan sa kanilang mga kwan na yun, and it's, Yeah. they are free to choose what
Bahala kayo. Bahala kayo, ikataon niyo yan. Pero sa tingin niyo, Sir Biel, paano pumili ng tamang kulay ng isang damit na babagay sa isang, halimbawa, ako, morena. Ganyan. I have to consider yung color of the skin. Although, syempre, pag titignan mo yung mga nagsusuot ng mga ultra black talaga, na very clear yung kulay, ganda rin pala yun. Ganon. So, I think it's all up to the perception of the wearer. Paano mo For dinadala as yung long damit? as you have the confidence of wearing, confidence pa naman ang pinaka- Kahit ano pa yan, basta nasa taong nagdadala ng damit. Ang mga estudyante naman, guro at iba pa sa kahabaan ng staff, mga top universities sa ilalim ng One Top Alliance ay around 7:30 a.m. nagsisimula sa PH area sa Maynila, sa UP Station at sa Maynila. Tapos magmamarcha din around 8 a.m. papuntang Luneta. Inaasahang alas 9 ang simula ng programa. Nakapag-coordination meeting rin tayo sa MMDA at sa Manila City Government. Kaya all set na tayo para At yung participants nyo, sir, from iba-ibang sectors pala, no? Merong students, meron from academia, meron pa ibang sectors. Ilan yung inaasahan nyo po na participants? At kayo po ba ay sa Luneta lang or mag-join din po kayo doon sa People Power Monument? marami sa aming mga kasama after ng Luneta ay may kanya-kanya rin plano. Iba ay dediretso sa EDSA kasi hanggang alas 6 pa naman yung programa sa EDSA. At meron din naman, sa pagkakaalam ko, na pupunta naman ng Mendiola ang kanilang plano para kalampagin direkta ang palasyo tungkol sa issue ng korupsyon. So yan po ang ating namomonitor. At tungkol naman doon sa bilang, at maaari ayaw saan natin magbigay ng bilang. Gusto nating hamunin ang ating mga kababayan, challenge sa ating mga kababayan na sana ay pumunta at makiisa, sama-sama tayo. Sana mas marami tayo kumpara doon sa nakaraang protesta noong September 21 o naka 100,000 tayo sa Luneta. Pero sige, kung itatanong ang inaasahang bilang batay sa ibinigay nating estimate sa MMDA, 50,000. Ano? Pero yun nga, umaasa tayo na kung makakarating sa mas maraming kababayan natin ang panawagan at mas makikita nila na wala pa rin masyadong nakukulong. Ang nakulong pa lang na mga sangkot ay ilan lang, di ba? Yung mga meron, tutuusin, mga mid-level bureaucrat. Pero wala pang nakukulong na mastermind. Hindi pa nga natin kilala ang mastermind. Tingin natin, kailangan lawakan, laliman pa ang investigasyon. And ang mga investigasyon, kailangan kasali na rin ang presidente kasi kagaya ng Vice President, si President Marcos tumanggap ng campaign donations from contractors. And si Saldico, di ba, sinabi rin niya na tumanggap ang ating presidente ng kickback sa mga seryosong aligasyon na nangangailangan rin ng seryosong aksyon mula sa ICI o Ombudsman. Kaya tuloy-tuloy po ang protesta natin at sana nga dumami tayo bukas. At gusto ko rin bigyan din po, hindi lang naman dito sa Metro Manila ang protesta. Sa buong Pilipinas po meron. Sa Iloilo, sa Davao, sa Antique, sa Capiz, sa Libo Aklan, Bacolod City, Calamba, Laguna, Cebu City, sa Cueva, Baguio City, Naga, Legazpi. City, yan ang ilan sa mga protesta na nakapag-direct. Sir David, pero sa magiging activity ninyo bukas at kayo yung team ninyo, yung group ninyo yung mag-lead dito sa activity sa Luneta, bakit nyo po sinisiguro din na hindi kayo makakaluan ng iba na may iba pong interest? Meron po tayong mga marshals kagaya noong September 21 Luneta Rally. Nakapag-meeting na, nakapagsawa na ng briefing ang committee ng mga marshals, committee ng security, logistics, at iba pa. At marami naman po sa mga kasama natin dito sa Kilos Protesta sa Luneta ay
ano lang talagang eksperto na dito, no? Mga lagi rin namang nagsasagawa ng kilos protesta, mga malaking grupo na laging nagsasagawa ng kilos protesta, alam na nilang gagawin kapag may mga ganoong bagay. At nais natin bigyan diin na noong September 21 naman, ang programa sa Luneta ay maayos at nakapagpahayag naman ang marami nating kababayan. Kaya nga ay maingay, nangangalampag, very dynamic na protesta, pero nanatiling mapayapa yung programa natin sa Luneta. At ganun din ang pinapangako natin bukas sa programa na alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali sa Luneta. Opo, at Sir David, ang nabanggit niyo po kanina, ilan po doon sa inyong panawagan ay ikulong lahat ng kurakot, makasan ng dinastiya. Ano po ang masasabi niyo doon sa mga nananawagan na patalsikin ang Pangulo at ang Vice at ang i-establish ay isang civil-military junta? Lilinawin namin na sa Kilusang Bayan kontra Corakot, isang road campaign network na itinayo nga ng mga nagprotesta sa Luneta noong September 21. Mayroong mga kasama kaming grupo na ang panawagan na nila ay Marcos at Duterte resign. Meron ding mga resign all kasi naniniwala sila na talagang sobrang bulok na ng sistema, napakaraming sangkot, kaya dapat mag-resign lahat ng sangkot. Actually, mismo si Ombudsman Remulla ang nagsabi, at least 10% ng mga kongresista ay sangkot sa scam na ito, sa flood control. At natin pinag-uusapan yung iba pang issue ng katiwalian. Samantalang sa 2026 na may unprogram funds, may confidential funds pa rin na siyang nag-lead para magkaroon ng flood control scam. Ibig sabihin natin, talagang nakikita natin na malawak talaga yung korupsyon, malalim yung korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Kaya nire-respeto natin ang ating mga kasamahan, ang ating grupo na iyon ang panawagan. Nagkakontrol ng mga grupo panawagan, hindi out at hindi kapag-speed. Magpapaiba po kasi yung resign voluntary. Ibig sabihin, binibigyan ng pressure o pinipressure publicly yung mga politiko, hinihiya sila dahil binibigyan din na Nakakita ko ng 110 million cash. Ganun lang kabilis. Oo. Atin yun ah. Paano kayo nailabas sa bangko yun para ibigay sa DOJ? Di ba may... Daming question doon sa Daming bangko. question. Oo. So na, taripunta na pot. Million daw yung dapat na ibalik nila. yun lang ba? Yun lang ba talaga? Diba? Sa tagal ng panunungkulan doon sa opisina, Naumikot yung ganong klase ng racket sa DPWA. tapos magiging state witness ka? Talaga. Para daw yun sa bayan daw. Okay. Sige, sandali. Bigyan natin linaw ang tanong ng ating mga kababayan protokulo sa guaranteed letters na yan. Nasa linya natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Ducla. Ma'am Irene, magandang umaga po at very... Magandang umaga po. Thank you po sa oras. Asek, good morning. Ay, magandang umaga. Magandang umaga. Ma'am, yung tanong na parang paseseloma, parang pagod na pagod yung boses. Kaya talaga ako matigas sa mga bagyo. Pero ano lang po namin, nag-suspend na daw po ba ang DSWD na issue o pamamahagi ng GL guarantee letter sa humingi po ng tulong sa inyong tagapa? Wait. Down po natin. Doon sa before this crisis situation, dalawa po yung pamamaraan na pagbibigay natin ng tulong. Either through outright cash or through the issuance of guarantee letter. Okay. Taon-taon po, dumarating po yung panahon na kinakailangan na ipunta lahat ng mga statement of account at ng mga service providers na saan ang pag-issue tayo ng guarantee letter nang sa ngayon bago po tapos ng taon at bago magsara yung ating mga account ay mahinatol po natin o mabayaran itong ating mga service providers para hindi po tayo papasok ng susunod na taon na meron tayo mga account payable na kailangan pong. So ito pong December ay hindi po muna tayo mag-issue ng mga guarantee letter. This will give ample time to our service providers para po sumite sa DSWD
yung kanilang statement of account, kasama na lahat ng mga attachments ng gayon, babayaran po namin sila. At hindi naman po mag-issue muna ako kayo ng promissory note kasi by next year, by January, i-apply ko po sa DSWD or medical assistance. Kasi marami naman po tayo mag-assistance ganyan. Kausapin nyo lang, explain nyo lang po. And then, i-discharge yung po inyong pasyente at pangahawakan nila yung promissory note at susumiti nyo po sa DSWD. Pero pwede rin, ma'am, na ang ospital magsasabi, ay sorry, wala pa kaming MOA ngayon. Wala Para pa po yung kaming- ganun. Oo, ang ospital mismo nagsasabi, ganyan, ngayong Disyembre, maglalagay na kami para wala kaming problema. Oo. Yes. Doon naman kasi may mga, although we intensify natin strengthen yung ating partnership with all our service providers, pero meron pa tayo ng pagkakataon na hindi pa po kami nakapag-enter ng hindi pa kami nakapag-forge ng memorandum of agreement sa service provider. Ngayon, sa ganyan po pagkakataon, outright cash muna tayo. Oo. No, mga around 10,000 pesos yan, maximum na pwede natin pong ibig sa inyo para po mag-gamit nyo pang-set doon sa inyong account, outstanding account doon po sa service So, provider. ang cash na yan, ng mga Cash is hanggang 10,000 lang. 10,000 lang. That's correct po. Pag outright cash kasi, maximum of 10,000 pesos Pag po yung GL, pwede natin for medical Pag GL medyo mas konting Mas malaki. nadadagdagan. Oo. And subject to the assessment of the social worker, pwede po tayo umabot hanggang 150,000 pesos. Pwede rin po mas malaki na depende nga po sa assessment ng social working po natin. Okay. So, ma'am, kailan ulit nagsimula yung suspension muna ng GL at hanggang kailan po ito tatagal? Para alam po ng kapuso natin kung ano yung period na kailangan nilang isipin sa GL. Okay, mag-umpisa lang po tayo dito kung December. So, I think, Friday kahapon o last week po natin kahapon o issue ng guarantee letter. So, December 1, wala mo ng GL. Okay. Hanggang kailan Wala po muna hanggang sa katapusan po ng Disyembre. Oh, so, Ito By balik na. 2026, pag pumasok na po yung 2026, pwede na po tayo issue muli ng guarantee letter. Taon-taon naman po natin ito ginagawa with work. Correct. Lang, pinapaliwanag lang po muna na ulit sa ating mga kababayan. At sa gayon, hindi po magkaroon ng misinterpretation at wala pong informasyon na lalabas na hindi na po yung programa. Hindi po. Patuloy pa rin po yung programa. Kasi ito, ewan ko, nasagot ba yun? Nasagot o paano for renewal or na-process pa yung O yun, halimbawa kung may pending, yung may tatanong ko mamay, paano kung may pending, tapos inabutan ng pasok mo na December 1, yun po ba ay mapaprocess outright halimbawa pagpasok ng January 2026? Kapag may pending po, sorry, Halimbawa kung merong nakakasala, naka-request na, pero inabutan ng cut-off ng December 1 ang suspension ng GL muna, yun ay mapapasok po ng pending request na yun for January. alam niyo naman po, kapag nakausapin natin yung service provider, of course, hangyanin natin yan. I-accommodate natin, especially na, naman naman natin na lalo na yung mga crisis situation ng ating mga kababayan. So, nakausapin natin sa service provider. Ma'am, pwede kaya siguro sa hinaharap, in the future, na itong hinihinging mga statement of account ba sa mga ospital, baka pwedeng, para wala ng bakante at December tuloy-tuloy, hindi ba pwede monthly sila mag-submite ng statement of account, di ba? Para monthly ang bayaran. At least wala tayong December na Walang pending, walang pending. Yeah. Actually, when yan din naman yung gusto natin mangyari. Kaya nga na tayo nagkakaroon ng regular na pagpulong sa ating po mga service providers. Naunawaan po natin sila na kapag minsan po talaga ang hindi nila masettle agad, ay nila magsasabihan yung kanila pong mga statement of account at uupod din po yan sa kanila. And syempre, pag sila po yan sa aming financial service, by yan, kapag marami din naman po mga vouchers. Kaya, ang isa sa mga strategies na talagang i-adapt natin moving forward, of course, ay yung gawing digital na rin, yung pong ating processing ng mga documents. Sa gayon, hindi po kinakailangan na
may manual submission, i-attach mo lahat ng kaukulang documents because anyway, pareho naman 0949 ulo na nakalayapan na hindi pa rin nini-issuehan ng warrant of arrest. Ano po ang sentimiento naman ng mga pamilya ng mga biktima ni JK dito, sir? Ay gusto po nila talagang ma-issue na po ng arrest warrant ng ICC kung sino man po ang talagang mali-determine pa na responsible doon po sa crimes against humanity for murder kasi alalahanin po natin ang isa po sa mga na-charge po kay Mr. Duterte isang theory po ay indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, may po siyang mga co-perpetrator whether indirect or direct. Kaya ito po naging panawagan namin dati pa, and let's just be logical. Sino po yung mga pwede po yun? Isa po doon ay si Senator Bato de la Rosa. Why? If we just follow yung charges laban po kay Mr. Duterte, doon po sa count 2 at count 3. Yung count 2 kasi is yung mga high value targets under Banglan Global Barrel na mga namatay ni Presidente si Mr. Duterte. At yung count 3 naman ay yung mga namatay sa Banglan Tokhang na nasa mga low income communities At kung tingnan niyo po, ano pong naging basihan ng patayan na to sa count 2 at count 3 laban kay Mr. Duterte. Ang basihan po ay Command Memorandum Circular 16-2016. Sino po nag-issue nun? Ay yung chief ng PNP, si Mr. Bato de la Rosa. Kaya kung i-follow na po natin yung logic, baka po mag-issue na rin. Hopefully, ang ICC ng arrest warrant laban po kay Senator Bato. Opo. May info ba kayo, sir, kung may nilalabas ng arrest warrant against any of the others na possible na involved din o makasuhan din dito sa ICC? Alam niyo po, bago po ako lumipad papuntang Pilipinas, po sa ICC, nagtanong po, ngunit kung pong mga bibig nila. So talagang hindi po nila pinapasabi kung mayroong standing arrest warrant na in-issue ng ICC. Pagkos, nakaselyo din yan, kung mayroong application for arrest warrant, nakaselyo din yan, sikreto po yan, para hindi naman matunugan nung subject ng arrest warrant. Pero hopefully, sabi ko nga, hopefully next year, talagang ma-issuean na yan or mapalabas na yan, ICC arrest warrant, kaya tabayanan po natin yan. At attorney, para doon sa ngayon pa lang, mga nakapakinig sa ating programa, pakipaliwanag po kahit briefly lang, ano ba yung tatlong grounds na dinenay ng appeals chamber? Oo. Actually, yung mga grounds na yun, una, yung grounds na, parang yung mga ground, o yung mga factors na kinonsider ng trial chamber ay inassail po nung ng defense, At sinabi lang talaga ng appeals chamber, talagang meron namang basihan yung trial chamber upang ibasura yung interim release application kasi nakabase naman siya sa facts at sa batas po, Ang ikalawa naman ay tungkol sa mga proposed conditions ng mga defense kasi sabi nila, sige, release na si Mr. Duterte kasi meron kami yung proposed na mga conditions. So sabi ng chamber, hindi po sapat yung mga conditions na yun para talagang para i-secure siya na hindi po siya flight risk. Tapos sabi naman ng appeals chamber, yung pagbasa ng pre-trial chamber na hindi sapat yung mga conditions na yun, reasonable naman yung pagbasa mo yun ng pre-trial chamber. Kaya tinatigan din ng appeals chamber yung pre-trial chamber. At yung ikatatlo naman, napaka-technical, pero siguro po i-summarize ko na lang din siya, Ang sinasabi lang talaga ng appeals chamber, reasonable po ng pre-trial chamber sa interim release application dahil po meron namang pong mga facts, meron namang pong mga ebidensya at naayon naman siya sa grounds, sa tatlong grounds which is found in Article 15. Apo mga 400 po, no? Apo, friend. Salamat po, ma'am. God bless po. Ingat po. Thank you, ma'am. Ang humanitarian relation kasi wala po talaga siya sa mga grounds for continued detention under Article 58. Oo. Kaya hindi po yan tinatigan ng pre-trial chamber. At nag-agree naman Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. ng pre-trial chamber
Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po at gagawa na po natin ng search pa rito. Paalam.